Sa bayan, sariling kalayaan ay kinalimutan. Sana'y upang mapapilan sa hukbo ng sandatan. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan, lumalaban na may tapang. Iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Napasok ako ng sundalo is sigaw Carlos kasi hindi ko talagang pinapangarap talaga na piling sa akin. Gusto ko nang patuloy ng pagdating ko dito. Ano na yung talagang may sumisigaw na makarating pa lang kasi na-shocking na. Gusto ko nang tumayaw. Para sa bayan, sino pa ang pupulin ay gagampanan? Ito ang panata ng isang away na hindi kalilimutan. Hirap at pagod ay lalampasan dahil sa pangarap na makamit ang kapayapaan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan, lumalaban na may tapang. Iaalay
miyembro ng PSPG Ladies. Inaanyayahan po namin kayong manood at makinig sa programa ni Mike Laguardia III, ang Laguardia News Online. Basta PSPG, Service first, because our service to people is our service to God. Kami po ang RPSPU4A ng PSPG at inaanyayahan po namin kayo na manood at makinig sa programa ni Mike Laguardia III ng Anghel de la Guardia. Basta PSPG, trustworthy, via online at Laguardia News Online at Radio True AB Radio 1134 kHz AM. Tara na! Samahan niyo kami! Sabi nila, mahirap ang maging sundalo, ngunit tila mayroong tinig na bumubulong sa isipan na ang bayan ay pagsilbihan. Ang takot at kaba kailangang iwanan na. Maraming pagsasanay ang madaraanan dahil ang kapalaran ay nasa ating mga kamay. Tatag ng loob, tiwala sa sarili at tibay ng dibdib. Huwag kang mag-alala, sa bawat sandali mayroong Diyos na kakampi. Halika na, sa'yo ang simula ng pag-ahon. Sumabay tayo sa agos ng alon. Sa'yo ang simula ng pagbabago. Hindi ka na muling mag-iisa. Itataya ang buhay para sa bayan, pagkakisa ang siyandaan para sa kalayaan. Walang kubas ang saya ng puso sa bawat laban na malalampasan. Handa na ako sa lahat ng mangyayari. Lalaban ako kahit na ano pang imposible. Di ako susuko, di ako susuko. Halika na, sa'yo ang simula ng pag-ahon. Sumabay tayo sa agos ng alon. Sa'yo ang simula ng pagbabago. Hindi ka na muling mag-iisa.
na muling mag-isa. The Police Security Command was created through the provision of Republic Act 6975, with the mandate to provide security to government officials, visiting dignitaries, and private individuals. On January 18, 1991, under Headquarters PNP General Orders, Number 58, the Police Security Command was activated, then later renamed to Police Security and Protection Office. Pursuant to National Police Commission Memorandum Circular Number 96-94 dated November 12, 1996. As an additional function of the PSPO, the Vital Installation Protection Division was activated to provide security to key national government offices, installations, and facilities. On April 10, 2008, the Police Security and Protection Office was renamed to Police Security and Protection Group. Pursuant to National Police Commission Memorandum Circular Number 2008-256, to align its name, along with other national operational support units of the Philippine National Police. Tracing its route, the Police Security and Protection Group prides itself to have been led by 26 visionary police officers who helped in building its main pillars. Today, Police Brigadier General Antonio Sierra, the 26th Director of the Police Security and Protection Group, who envisioned in making it a highly professionalized PNP unit. The PSPG's command group is composed of the Deputy Director and the Chief of Staff. Service first. Our service to people, service to God. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa DWDD. Hello, ako po si Director Derek Carrion, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, at kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike La Guardia Datuin at La Guardia News Online and DWDD Armed Forces Radio 1134 kHz AM. Tara, samahan niyo na po kami. Ako po yung lingkod, Tina Shato Clemente, Anghel ng Masa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyong manood at suportahan ang programa po ng aking kapatid na si Mike Datuin ng La Guardia News. Like, share, and invite. Hi, ako po si Retired Major General Danilo Barsosa at kayo po ay nakikinig sa programa ng Anghel de la Guardia ni Mike La Guardia Datuin sa La Guardia News Online, sa AFP Radio at sa DWDD 1134 kHz AM Radio. Tara, samahan niyo po kami. Hi, mabuhay po kayong lahat. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa La Guardia News Online at AFP Radio at sa DWDD 1134 kHz AM Radio ni Mike La Guardia Datuin. Tara na, samahan niyo po kami. Ako po si Bong Nebriha, ang Hunter 1 ng Metro Manila. Mabuhay po kayo. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto.
Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at tigtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world, mula sa Amerika, sa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap saka at masakit ay merong sagot. ating Sa kakwatihan, madilim mong itong mundo dalawan, na nababalo. kapulisan, Bubuksan ko yan at kakibat sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating mga di kita kabataan iiwan. o ang ating mga tinatawag Andito na na ako. millennial. Pupunasan Wala po ko sa ang amin luha dito sa sa mga programa mata mo. Anghel Di de ka la na Guardia, magdurusa pagkat programang ako magsisilbi para sa sa'yo. Gwardyang Pilipino, Anghel karapatan de la ng mga Guardia. manggagawang Huwag tagaligtas ka na at malungkot, lahat ng andito na manggagawang ako. Pilipino ukol sa Pupunasan ko ang luha sa kaligtasan at mga mata kahandaan. mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. The Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako si government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao lang. Handa makinig para at ayusin pwede yung mong sandalan. intergenerational Kaibigan problem na yan. kita, Si pero Chairman sa mismo kabilang nagpunta banda, doon mahal to kita. see Pero mahal ginagawa mo ng siya. mga tropa Di ng ako naghahangad mandato na na mahalin mo mag-check rin ng mga ako. drivers, Pero sana lalong-lalo mapansin na yung mo mga ang babiyahe na pagtingin ko malayo. sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ay ang inyong isang lingkod, Anghel de la Mike Guardia. Laguardia, Ayos lang, datuin, basta alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayag at naglilingkod para sa Huwag ka na kaligtasan malungkot, at kapayapaan ng pupunasan bawat ko ang luha sa mamamayan. mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang Anghel de la Guardia, Luzon, Visayas at Mindanao, muli dito sa La Guardia News Online FB page at sa DWWD 1134 kHz AM Radio via at AFP Radio FB page. Ang programang ito po ay atid sa atin ng La Guardia News, tanod ng malayang Pilipino. Binabati po natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, Europa, Middle East at sa lahat ng bahagi ng Asya. Binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kagwardiyahan, kasundaluhan, kapulisan, kakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya. Mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan man o wala, mga kababaihan at ang mga kabataan at ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Lalo ang lahat ng mga may kamag-anak na naiwan, malayo sa kanilang pinagtatrabahuan. Higit sa lahat ay ang ating sambayan ng Pilipino, saan ka man dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula po sa amin, dito po sa programang Anghel de la Guardia, ang para sa programang para sa Gwardyang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, datuin, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para po sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Uy! Basta PSPG, trustworthy. Babalik na po tayo sa atin pong regular programming of our Basta PSPG Trustworthy program. Of course, with our partners sa advisory group na walang iba kung hindi si partner Louie Domingo. At magkakaroon po tayo ng bago po nating kasama dito po sa ating programa na Public Information Officer sa ngalan na Police Captain Maricar Ansus.
Yan po ang mga pagbabago po sa ating palatuntunang Basta PSPG Trustworthy Program, formerly Service First, because we have an incoming or naka-in na po, pero incoming po sa ating palatuntunan ng bago pong direktor. Kaya huwag niyo pong kalimutan i-like and share. Samahan niyo na po kami para po makilala natin ang ating bagong direktor dito po sa ating palatuntunang Anghel de la Guardia, Basta PSPG Trustworthy. Ang lahat ay inaayayahan po na sumubaybay, sumali sa usapang magkomento, magbigay ng reaksyon at opinyon sa pamamagitan ng pag-type nito sa ating comment space dito pa rin sa ating Facebook page at sa LaGuardia News Online FB page, or sa ating replay sa 1134 kHz AM radio mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Sabado, or sa FB naman via at AFP Radio FB page, or sa aking Anghel de la Guardia by Mike Datuin YouTube channel sa pamamagitan po ng inyong pag-like at pag-subscribe at pag-share na rin dito po sa inyong live stream. Huwag niyo pong kalimutan ni-like and share ang ating pong live broadcast ngayon to your friends and friends timeline. Review us at AFP Radio or at LaGuardia News Online Facebook page or at my YouTube channel if you've missed this live program. Binabati po natin ang lahat ng ating pong Corps of Advisors, mentors, supporters, and partners na pinamumunuan ni former Police Director General Edgar Aglipay and family, Marinette Yan Aglipay, Ella Aglipay Delio and family, Michael Edgar Aglipay and family, Attorney Emeline Aglipay Villar and family, at kay Ma'am Teresita Castro yan ng Emmy Security Baguio. Of course, to our mentors, walang iba kundi si Brigadier General Emiliano Templo ng E-Power Security Agency and of course his family. Gayon din sa ating co-host na si Kuya Colonel Eddie Sombong Nebriha at ang kanyang may bahay na si Ateng Yvette Nebriha. Of course, to our other mentors and friends in the industry, Kuya Ramon Bergado, National President of PADPAO, Kuya Vanny Rosales of Rising Sun Security Agency, Kuya Juanito June and Ateng Ofelua of JSL Security Group, Kuya Eros Zuniga, President of the Safety Organization of the Philippines, Kuya Colonel Valihizon, and Kuya Colonel Romeo Bautista of the Philippine Association of Security and Safety Management, sina Kuya Colonel Almus Alabe at Kuya Dr. Estelito Jung de la Cruz ng Mall Security Management Association of the Philippines. Of course, to our very close friend, Kuya Dr. Loy Reyes, the Vice President for Luzon of the Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines, and kay Kuya Delio Aceron, ang ating Regional Vice President of PhilHealth Region 10. Don Bosco Technical College Alumni Association, mabuhay po! At kay Kuya Simon Lim ng Frisky Hipon by Dampa Express. Yan Kuya Simon mabuhay ka. Kasama na tayo dyan sa listahan. Partner organizations, officers and members, our Aspire, Alliance of Security and Safety Practitioners for Innovation Response and Empowerment, Philippine Association of Certified Security Risk Management Specialists, Campus Security and Safety Management Association of the Philippines, or rather, Alliance of the Philippines, ating AXTAP, SPCV, PMI, or Philippine Investigative Media Alliance, si DACMA Riders, at sa lahat ng bumubuo ng Rizal Federation of Community Advocacy Groups, Adlagcag RWVJ, Baguio, Valenzuela, and Rizal, Rizal PNP Press Corps, DWDD Broadcasters Group, Taytay Security Action Force, Anti-Crime, Anti-Poverty, Bantay Lawa, Taytay Rizal, Taytay Municipal Police Advisory Group, Taytay Federation of Advocacy Support Groups, at ang ating mga kapatid sa balikat, ang ating mga Guardians, Philippine Guardians Magdiwang Legionnaire, mabuhay ang Guardians. Maharlikan Tigers International Fraternity and Sorority, mabuhay mga lakan, at gayon din ang ating mga kapatid sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Central Luzon North Region 23, Fortis et Kingua Club, and all kuya, ate at bunso, mabuhay mga kapatid. Kaya't tayo na't magsama-sama atin ang makilala or kilalanin ang ating mga panauhin
at mga practice po, no, best practice kung ating tawagin dito sa ating Basta PSPG. Trustworthy. Magandang gabi. Ito po muna ang isang paalala kung nasaan po tayo sa ating pinanonood ngayon. Kami po ang PSPG ng PSPG at inaanyayahan po namin kayo manood at makinig sa programa ni Mike Laguardia Datuin ng Anghel de la Guardia. Basta PSPG, trustworthy! Palawan at Laguardia. Hi! Kami po ang personnel ng Administrative and Resource Management Division ng PSPG-PNP. Inaanyayahan po namin kayo na manood at makinig sa programa ni Mike Laguardia Datuin, Anghel de la Guardia, basta PSPG, trustworthy, vital. Ang atin pong mga nag-imbita sa atin at huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito po ang background ng ating pong panauhin ngayon. Police Colonel Rogelio P. Simon, a distinguished member of the Philippine National Police, and a proud member of the Police Security and Protection Group, where he currently serves as the acting director, whose remarkable journey and unwavering service have led him to a position of utmost responsibility and leadership. Throughout his distinguished career, Colonel Seaman has demonstrated an exceptional dedication to the ideals of security and protection and stands as a shining example of excellence. His tireless efforts have significantly contributed to maintaining peace and order, as well as safeguarding the well-being of the community. Under his guidance, the Police Security and Protection Group has thrived as a beacon of professionalism and excellence. His visionary leadership has led to the implementation of innovative strategies that enhance the group's capabilities in safeguarding elected and appointed national government officials, members of the diplomatic corps and visiting foreign dignitaries, delegates and/or participants during special events, private individuals authorized to be given protection in vital government installations. His commitment to continuous improvement and adaptability ensures that the group remains at the forefront of ensuring the safety of our nation. As we reflect upon his remarkable journey and his invaluable contributions to the Police Security and Protection Group, let us recognize the sacrifices he has made and the challenges he has overcome in order to uphold the ideals of justice, security, and public service. His steadfast determination and unyielding dedication serve as an inspiration to all those who strive to make a positive impact within our society. Ladies and gentlemen, it is a privilege to introduce a true guardian of our nation's safety and a devoted member of Police Security and Protection Group, Police Colonel Rogelio P. Seaman, sir. Hello sir, magandang gabi po and welcome to our program. Mabuhay po kayo sir. Yes Mike, magandang gabi at sa lahat ng ating mga taga-subaybay at nanonood ng iyong programang Anghel de la Guardia. Magandang gabi Mike. Hello sir, at yan po, napakalaman ng ating introduction sa inyo sir. We hope that we do you justice in our program tonight as we talk about your plans, your programs, your missions, your visions, and all of your, of course, syempre, mga previous experiences na pwedeng ma-share sa ating PSPG. Sir? Yes. Yeah, nagtaka nga ako kung saan galing yung mga pictures. This sa programa natin, sir, very resourceful po yung PIO. Palagi pong nakaka-come up ng magandang audiovisual presentation. Kaya nga, meron pala akong stalker. Parang normal na yata, sir, pag public official, maraming stalker. Wala ka nang may tatago talaga. Yun nga, sir. And I do understand na of all people, talagang kayo ang isa sa nakakaalam niya dahil you were former chief of police of Makati. Alam nyo naman ang Makati, sir. Kaliwa, kanan, harap, likod, marami talaga stalker. Yes, talagang ganun ang experience natin noon. 2 taon tayo naging hepe ng Makati from 2018 hanggang 2020 at talagang kahit yung dumilang ng alaga ng kapitbahay ay talagang inirereklamo ng kapitbahay. Yun yung ano doon, kaya naalala ko sir, madalas kayong laman palagi ng social media, ng TV, yan, no, sa ating mga kaibigan sa media na
palagi kayo na-interview at ika nga talagang many stalkers left and right. But one thing for sure that is good that came out of it, talagang nasanay na kayo, sir, dito sa ating mga diplomats, no? Because majority of our diplomats are placed in the Makati Business District. So, one advantage ho yan, sir, sa inyong current position ngayon. And speaking of knowing them, ano ho ba ang welcome message? Message muna tayo, sir, para meron tayong direksyon ng ating bagong director ngayon ng PSPG. Wala naman tayong bagong direksyon pagdating sa trabaho o mandato ng ating PSPG sa ngayon dahil lahat ng mga umupong mga director ng iba-ibang unit ay kinakailangan na ipagpatuloy lang yung pagganap ng kanilang mga mandato, ng kanilang mga trabaho. At kung meron tayong mga nakikitang mga mali, ay yun ang mga iwasan natin. At kung ano man yung mga tamang nagawa natin, ay yun ang mga ipagpapatuloy natin. Ganun lang siya kasimple. Kasi in place naman itong mandate ng bawat group, katulad ng PSPG, ng IG, ng HPG, naka-plaster na lahat ang kanilang mga trabaho at mandato. At kinakailangan lang gampanan kung ano yung mga mandato na ito. So wala namang masyadong panibagong direksyon kung hindi mag-stick lang tayo sa mandato ng unit na itong PSPG ay meron ding sariling mandato ito, Mike. Sige, sir. Tatanggapin ko yung broad stroke, pero hihingi ako, sir, ng priority. As a well-versed in IT and well-versed individual in the community community activities, no? I'm galing din po kayo ng PKG. Hindi naman ho natin may kakailayan. Kaya hindi na ho kayo bago sa ating public image at community activities. I'm pretty sure, sir, Colonel Simon has their priorities when it comes to beefing up the people's knowledge on who PSPG is and others. Ano po ito mga ito, sir? Yes, aside siguro dito sa binanggit mo, Mike, ang magiging prioridad siguro ng PSPG ngayon ay naka-angkla dito sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP na nakikita namin na malaki ang may tutulong ng PSPG dahil sa dami ng mga personnel ng PSPG ay malaki ang may tutulong ng PSPG pagdating sa community engagement para malalong mapaganda ang pananaw ng public sa kapulisan. Siguro ito yung aming prioridad, babantayan sa aming mga pulis. Ang sa ganun ay hindi naman umangit yung pananaw ng ating public sa kapulisan at sa buong organisasyon ng PNP as a whole. Siguro doon sa public, doon sa community engagement, doon ang titingnan ko na magiging direction talaga. Mas mapalapit pa sa tao at maging maganda ang pananaw at pagtingin ng bawat Pilipino sa kapulisan. Sir, just recently, nagkaroon ng courtesy visit ang PNP PSPG Advisory Group po sa inyo. Yes. At I was one of the witness po dito sa activity na ito. And you had a very good message on that particular group, no? And all, if not even the other advocacy advisory support groups were in the same understanding and hopeful, very hopeful on your welcoming, no, yung warm welcome sa advisory group. Ano po ang nakikita nyo pong kaparaanan ng PNP PSPG Advisory Group sa inyo pong leadership ngayon? Yes, yung ang role ng PSPG Advisory Council ay napakahalaga pagdating dito sa pagpapatupad ng mandato ng PSPG, Mike, no. Kaya nga yung mensahe ko nung tayo'y nagkita-kita at balita ko talagang nakumpleto yung Advisory Council nung nagkita-kita tayo no first time. Kumpleto at napakaganda ng inyong handa. Mahalaga ang ginagampanan ninyo na tungkulin sa PSPG dahil sabi nga nila, mas nakikita ng mga tagalabas kung ano yung pangangailangan ng mga nasa loob pag tumitingin ka sa loob na ikaw ay tagalabas. Kaysa yung kami,
Ang ginagawa kasi namin, trabaho na lang kami ng trabaho, pero hindi namin nakikita yung mga pangangailangan din namin. Kayo ngayon yung nakakakita ng aming mga pangangailangan. So malaking tulong talaga yung naibibigay ng Advisory Council sa amin dahil tinutulungan tayo kung paano pagandahin yung ating serbisyo, pagandahin yung ating kalidad ng ating binibigay na serbisyo sa tao at sa ating mga VIPs, kung tawagin natin, itong mga delegates, itong mga dignitaries, itong mga private individuals na kinakailangan bigyan ng protection. So kasi kami, sabi ko nga, trabaho na lang ng trabaho, pero yung talagang, so yung panlabas na pangangailangan, hindi na namin nakikita. At yun ang inyong talagang gagampanan sa amin. Sir, speaking of panlabas, at saka isama ko na yung retirement. Kasi marami sa ating mga trabahante, di ba? Siyempre, yes, sir. Nabanggit mo yung mga nagre-retire. Talagang mainit na usapin ngayon yan. Dahil dito sa PSP... may naalala kasi ako, sir. Nung Chief of Police pa kayo ng Makati, naalala ko na meron kayong napakagandang programa doon. Yun yung nagawa po ninyong partnership with UMAC? With the LGU. At LGU. Private sectors, private company, at itong isang foundation sa Makati. At kasama na rin yung the City of Makati. No? Nagkaroon kami ng pangungusap at nabuo nga namin itong isang proyekto through our Advisory Council na kung saan lahat ng magre-retire na manggagaling sa Makati, PNP, ay bibigyan ng trabaho o negosyo ng grupong ito through the Advisory Council. Para naman kahit na ito yung ating pulis ay nag-retire na, siyempre kami, alam mo Mike, pag nagre-retire, pag nahawakan na yung pera, karamihan sa amin, hindi na alam namin kung anong gagawin namin eh. Gastos dito. Yung iba nga, sir, wala na eh. After ng ubos na yung pera eh. Ganun. So nakita namin yung ganun na sitwasyon at gusto kong i-adapt din dito sa PSPG. Dahil dito sa PSPG, talaga nakita ko ang by history, buwan-buwan, meron kaming minimum na 5 na nagre-retire buwan-buwan. Right. So napakarami nito kumpara sa mga ibang unit. At napagtanto namin na parang kailangan din nating ipatupad yung proyekto na ginawa natin sa Makati noon, na kung saan itong mga retirees natin na nanggagaling sa PSPG ay matulungan sila kung paano mag-handle ng kanilang mga financial after na mag-retire sila. Saan ba ilalagay ang pera? Ilalagay ba sa negosyo o magtatrabaho pa uli? So, yun doon pumasok yung Advisory Council na kung saan tumulong sila at talagang binigyan ng training yung nag-retire na pulis at tatanungin yung pulis kung ano ang gustong gawin doon sa pera na tinanggap. Papasok ba sa negosyo? Ang trabaho ng Advisory Council ngayon, tutulungan ngayon yung retirees na maghanap ng trabaho, maghanap ng negosyo. At pag nakakita ito ng negosyo, ay kung paano sisimulan yung negosyo hanggang sa i-handle, hanggang sa lahat ng klase ng management sa negosyo, ay talagang umalalay yung aming Advisory Council at kasama yung LGU dito. LGU sa isang private company na tumulong din at nag-shell out talaga nga ng gastusin para masimulan yung proyekto na to. Napakaganda dahil sabi ko nga, marami ang matutulungan nito, hindi lang yung pamilya ng kapulisan, kundi yung talagang yung mga gusto na rin mag-retire. Dahil ito sa usaping MUP, talagang maraming naapektuhan dito. Yun nga eh. Kaya naalala ko tuloy yung activity nyo na yan. At maraming yung nakinabang na retirees. And with the current ratio na yung pong nababanggit po ninyo, actually hindi lang sa PSPG, I think it's in the whole of the PNP on the number of availment of early retirement. But walang plano after. Kaya livelihood and financial management and literacy will really be important. And yung, sir, no, di ba sa ibang bansa, pagkagaling nila ng gera, wala silang support pagbalik sa bansa, parang hindi pa sila nakakapagtrabaho. And we're seeing, it might be the same influx or experience. Kung gano'n na pagkatapos mo i-dedicate yung buhay mo sa pagmamahal sa bayan, serbisyo sa bayan, na halos buhay mo ang kapalit,
zero ka paglabas mo. Wala kang hindi ko naman sinasabing santo ang ating mga kapwa Pilipino. Yung iba dyan, siyempre, maraming mga pinag-aaral, mga pamilya na tinutustusan. Kung naubos na doon sa serbisyo pa lang, sir, paano pa kaya paglabas? Kaya nga, naubos yung police ay naubos yung kanyang panahon at oras sa serbisyo, at nung nag-retire siya, nakatanggap ng malaki sa loob ng isang buwan o isang taon, ay naubos na rin ng hawak na pera. Parang ganun kasi yung nangyayari dahil hindi talaga kami naturuan ng kung paano humawak ng pera, lalo na pag medyo malaki na yung halaga. Ito yung nakukuha namin sa retirement. At talagang kung saan-saan na lang gumagastos, gastos dito, gastos doon, talagang hindi na namin alam kung ano yung gagawin. So dito pumasok yung advisory council ng Makati noon. And hopefully, with your help, at nakausap ko naman yung lahat ng membro ng advisory council natin, ay gusto kong gayahin uli o ipatupad yung programa na ito para naman itong mga nag-iisip na mag-retire na kasamahan natin dito sa PSPG ay magkaroon ng direksyon pagkatapos ng kanilang mahabang panahon na serbisyo sa kapulisan. Sir, yan bilang one of the priority projects, kaya ko po nabanggit na as one of the priority projects ay napakaganda po niyan. Dahil alam ko po meron pa po kayong isa. I think ito po yung mga eskwelahan na training facilities na gusto po ninyong buksan. Is that also one of our plans and program with partnership ng PSPG Advisory Group, sir? Yes, nagkaroon na rin tayo ng initial na pag-uusap dito, Mike, no, dito sa training facility na ating itatayo somewhere sa Luzon through the cooperation and initiation ng ating advisory council din. Talagang nagpapasalamat ako na sana ito ay mangyari the soonest, nang sa ganun ay talaga namang, kasi alam mo sa PSPG importante sa amin yung regular na training. Dahil ang tao dito yung puhunan natin, kinakailangan train lahat dahil yung nature ng ating mandate talagang kailangan ng paghahasa sa mga skills na meron ang bawat personnel ng PSPG. So, ipinupush namin itong proyekto with the Advisory Council ng PSPG, itong pagtatayo ng isang facility, na training facility na itatayo dito somewhere in Luzon. Malaking tulong ito, Mike. At ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa Advisory Council sa napakalaking tulong na ibinibigay nyo sa PSPG at hindi lang sa PSPG kundi sa buong PNP. Sasabayan nga kayo, speaking of PSPG Advisory Group, sasabayan po sana kayo ni Chairman Reyes Romero ngayon. Pero unfortunately, may flight to siya. I think he's going somewhere. So, regards na lang daw at approved na daw without thinking. Ganoon naman si Sir Reyes eh. Ito natin nakikita yung lugar, pero medyo nakita ko na may pinakita na sa akin sa yung mga sketches, yung pictures, pinakita na rin sa akin, pero hindi ko pa nabibisita yung lugar. Ganyan ho yung chairman namin, sir. Iniisip mo pa lang, inaaprubahan na. Very supportive po sa ating thank you sa Advisory Council. Advisory Group. Now, sir, we have now with us, pretty sure, 300 of your men watching, listening. Ano po yung request nyo, no? Sa ating mga trabahante, ang ating pong mga personnel of the PSPG that are listening now all over the country. All of our PSPUs are with us tonight. What is the call of our director? Yes, regular ko naman ding nakakausap itong ating mga personnel, lalo itong mga bumabalik every month during their scheduled PICE every Wednesday dito sa Camp Crame. At nakakausap ko around 200 to 300 every Wednesday during their PICE. At isa lang lagi ang aking talagang ipinapakiusap sa kanila na sumunod lang sa mga utos na tama. Marami tayong mga patakaran na nandyan lahat sa ating mga letter orders, nakasulat lahat dyan. Sumunod lang sa mga nakasulat, sa mga tamang utos, nang sa ganun ay hindi mapariwara
at patuloy na maganda ang paningin ng bawat Pilipino sa kapulisan dahil sabi ko nga kahit kung PSPG ka man, HPG ka man, IG ka man, kung ikaw ay nakagawa ng isang mali, ang pananaw ng taong bayan ay nakatingin na agad dito sa kabuuan ng PNP. Hindi lang naman doon sa isang tao lang nasisira yung imahe. Lahat yan, lahat ng kapulisan pag nagsuot ng uniforme ay tinitignan na ng bawat Pilipino as na buong PNP. So, wag gumawa ng mali, sumunod lang sa mga utos na tama at sumunod sa mga opisyal na nakakasakop sa mga bawat unit, lalo na sa PSPG. Yun lang naman aking kabilin-bilinan lagi. Sir, all of our personnel hand in hand in following your call and your orders. And on this mark, ano po ang inyong way forward? Ano po ang way forward ng PNP ngayon na pwede po ninyong ma-share sa ating mga tagapakinig? Sa ngayon kasi, Mike, na nakaharap kami sa mga, buti na nga lang, tapos na itong FIBA. At talagang marami tayong naging deployment dito sa nakaraang activities ng FIBA. Pero ngayon kami ay nakaharap sa isang major event ng ating bansa, itong upcoming barangay and SK election. Oo nga pala, sir. Ito yung aming pinaghahandaan talaga dahil sigurado during this the scheduled election on next month ay talagang gamit na naman ang PSPG. Simula sa mga pag-transport ng mga election materials, simula sa mga pagbantay ng mga kandidato, sa mga pagbantay sa mga polling precincts, sa mga peace and order situations na mga lokal kasi meron pa rin naman tayo mga binabantayan din ng mga institusyon ng ating demokrasya katulad ng House of Representatives, yung Senate, yung COMELEC. Ito yung talagang ating binabantayan. Ito yung pinaghahandaan namin ngayon talaga. Kaya tuloy-tuloy at halos araw-araw itong ating mga refresher course, mga trainings, araw-araw namin na ginagawa mga ito para pagdating ito ng araw ng election, ay talagang handang-handa ang PSPG para gampanan naman ang kanyang mandato na bantayan at i-secure ang bawat VIP na aming nasasakupan. Sir, meron akong chismis sa inyo, sir. Total, tayo lang naman ang nandito eh. Kasi di ba malapit ang PSPG sa private security. Mayroon ho akong may ibon na nagbulong sa akin. Chismis lang naman ito, sir. I'm still yet to validate it. But unfortunately, the information is yung pong ating mga protection agents, dahil kailangan nila ng COMELEC gun ban exemption, hindi ho sila nai-issuean kasi parang may backlog or whatnot, hindi rin naman tinatanggap yung resibo. Kailangan talaga ikaw ay mayroong gun ban exemption literal na papel, no? Yes, wala silang madadalang firearm. Yes, ang chismis ba nga, pati yata yung tao, pati yung agent, hindi rin makakapag-deploy. But the discussion is, if the firearm cannot be allowed, then at least the person, the agent, be left. Pwede naman siyang walang baril. Total, it's only the gun that is not allowed. But still, it will be part because some of the protection agents, the agencies or the agencies that handles them, are pulling their men out. So, hindi kaya yan, sir, baka siyempre, babahain din kayo ng request or whatever. How will it affect the PSPG for that matter, sir, for that concern? Yes, sa tingin ko wala naman tong epekto itong mga nangyayari sa mga protection agents, no? Kasi iba naman yung kanilang nature of work. Although halos parehas talaga. Oo. Pero ito kasi ay mga civilian. Oo. Hindi naman ito mga police. At ang inyong kapulisan, ito mga protective security personnel natin, ay merong talagang mga certain rules and regulations na sinusunod. Na hiwalay din naman ito sa mga protection agents. Ang protection agents, remember, ang nagre-regulate ito ay ang ating civil security group. Pero napunta dito sa PSPG, yung kanilang supervision pagdating sa mga deployment. Yun nga Dito yung bagong batas, yung 11917. Kaya to be clarified, meron na ba or PSG pa rin?
As to the regulatory part, si CSG talaga ang may role doon. Pero pagdating nga dito sa supervision at dun sa deployment ay ipinasa sa PSPG. Welcome development naman ito dahil hindi naman namin tinatanggihan ito, although dagdag na trabaho ito dahil yun nga, so-supervise mo yung sangkatutak ng mga protection agents. And yet, remember out of the 6,000 na license na protection agent ang aming nasusupervise pa lang ngayon at sumusunod sa patakaran na ating ibinigay ay mahigit 100 pa lang ito. Kumbaga, yung 100 plus na ito, sila yung mga sumusunod doon sa mga patakaran na ibinigay natin as to the deployment and supervision natin. So marami tayong talagang binabantayan. Ito yung ipinapagawa ko sa ating mga personnel na ni-recall during the start ng ating election period kasi meron tayong mga ni-recall na personnel at sinabi ko sa kanila, isa sa mga magiging trabaho nyo ay bantayan ito mga PA na nagpe-perform na walang mga kaukulang papeles o mga illegal o mga moonlighting o mga fly-by-night na nagtatrabaho ang ganito. So, bantay, sarado sila. Kasi nagbabantay ngayon yung mga kapulisan na ni-recall natin. Dati, sir, share lang ako. May clean lang, sir. Sa previous programs natin, sir, sa PSPG, basta PSPG trustworthy, na-discuss din namin yan. And there was one incident that there was this group of BIP protection agents na nagkaroon ng gun, nakipagbarilan. No, nagkaroon ng parang, di ba, situation na naging viral ito yung grupo. Tapos, based on confirmation, they were licensed protection agents. They were practicing as protection agents, bodyguards of a certain, if I'm not mistaken, a Pogo group, no? To supervise is kind of painstaking, no? Pagdating sa manpower, sir. Pagkatapos, sir, may manpower ba tayo to do that? Are we even sufficient enough on budget? Can we be able to sustain it if ever? Kasi, sir, yan ang challenges niyan, sir. Mag-create ng bago department. Just recently, pinag-uusapan yung VPP-SPG sa Kongreso. At the budget is being questioned and being scrutinized. Now we have the protection agents. Ako, sir, I'm a protection agent. I practiced it for 8 years. And alam ko yung challenges, sir, when I was practicing. Marami, sir, hindi na supervise. And the number, sir, I do believe the true account in reality, sir, is more than the number that is, kasi may mga na-expired, may mga kahit expired, practicing pa rin. Na kailangan talagang ma-regulate. And the challenge is very high, sir. So, sana magkaroon ng sustained, sharing of budgets or whatever. Dasal ko lang, sir, naman. Yes, thank you, man. Thank you. At talagang ipinaalala mo sa akin yan. Isa yan sa mga babanggitin ko na pag-uusapan sa mga susunod na mga conferences namin sa taas, no. Pero nabanggit mo kanina, si PSPG ay nagkaroon ng mga bagong opisina. Ito yung Vice Presidential Protection Division at ito yung mga isang division naman na nagsusupervise dito sa mga protection agent. Although hindi kasi dating original na mandato ng PSPG yung pagsusupervise ng mga protection agents, since ibinigay naman na sa amin, ay talagang tatanggapin namin at gagawin namin lahat ang aming kakayanan para makapag-comply dito sa ibinigay na dagdag trabaho. Pag sinabi naman dagdag trabaho sa pulis, kalakip naman na dito yung sweldo na namin. Ginagawa na namin lahat, marami na kaming ginagawa talaga. Tinanggap namin na ito'y dagdag trabaho at talagang pipilitin namin na gagampanan itong ibinigay na dagdag trabaho sa amin. Pagdating ngayon sa dagdag na pondo, ay hindi naman ito masyadong malaking problema sa amin kasi
kaya naman nating kumbaga multitasking. Pero syempre, yung oras, hindi mo na magagampanan ng maayos, ng gusto. Nasa drawing board kami ngayon kung paano talaga isusupervise itong ating mga protection agents na doble ang bilang kung ikumpara mo sa gusto mag-supervise sa kanila. Remember, ang primary mandate ng PSPG is bantayan at i-secure at protektahan ang mga individual at mga institusyon. Saan mo huhugutin ngayon yung personnel na magsusupervise ng mga protection agent na mas marami pa sa bilang ng kabuuan ng PSPG, no? Pero sabi ko nga, hindi namin ito inatrasan, ito ay challenge sa amin. Hanggat sa makakaya namin, pipilitin namin na gagampanan itong utos at itong ibinigay na kautusan sa PSPG. Walang problema, gagawin namin yan. Up for the challenge, sir. Sabi ko nga, sir, napakaganda ng batas, yung RA 11917. That was just recently made after 50 years. Pero maraming kailangan mabigyan ng atensyon, lalo tigit meron ka ng mga partner agencies or partner units na i-maximize sa PNP. K9, K9 EOD, kasama rin yan. Tas PSPG. Sana yung batas din ay makita rin na, sorry for the word, no, you need to share, no, the wealth. Ika nga, if you really want to ensure that everything is properly executed. Tulad nung nasabi niyo, sir, to me, sir, okay ang multitask. Pero sir, like any other multitask, the prioritization gets lost somewhere pagka hindi ka talaga dedicated doon. Dedicated, oo. Diba? Mawawala ka sa focus eh. Oo. So, biruin mo, 2 lang kamay mo, 8 yung trabaho mo. So, parang it goes to show. It goes without saying. So, sir, that thank you, sir, for your opinion on that. Alam ko, medyo hindi ko yata na-prepare yung tanong na yun. Medyo nag-off tangent ako. Pero it's very good kasi at least alam na ng mga nakikinig sa atin, lalo na sa private security industry, na hindi tinatalikuran ng PSPG ang challenge. Yes, Siguro, panawagan ko, sir, as a private security practitioner, tulungan natin ang PSPG. Lalo na kung tayo ay licensee ng private security agency deploying protection agents. I think the closer supervision must really be inherent to the owners of agencies, no, sir? Yes, oo, tama. Kasi ang mali lang kasi na nangyayari ngayon, at salamat sa programa mo, Mike, I'll take this opportunity, no, para kahit paano i-educate naman yung ating mga licensed PA. Ang pagkakaalam kasi nila, pag meron na silang lisensya ng PA, ay authorized na sila magtrabaho. Hindi nila alam na kinakailangan magpasakop muna sila sa mga ahensya at marami pang mga requirements ito ng mga papel bago mo ma-practice. Kasi nandito yung aspeto ng baril, nandito yung aspeto ng mga special detail, mga papel para nakadokumento lahat kung sino yung babantayan mo, kung saang lugar, anong oras, at anong baril na pagmamay-ari ng ahensya, hindi pagmamay-ari ng PA. Baka mali yung kanilang pagkakaintindi na yung PA, pag meron ng lisensya at kumuha ng baril, na nagkumuha ng LTAP at kumuha ng permit to carry, ay pwede na magtrabaho. Mali po yun. Violation po sa ating mga pulisiya at batas ito. At pag kayo ay natsambahan ng ating mga supervisor sa labas, ay kulong ang abutin nyo. Lahat, mawawalan kayo ng lisensya, makukumpis kami yung mga baril, at kayo malamang makukulong pa. At ang inyong hinahanap na hanap buhay ay talaga mapupunta sa wala. So ito ipanawagan ko na rin. Salamat, Mike, sa pinaalala mo sa akin na paalalahanan itong mga PA natin na ang lisensya, pag meron kang lisensya, ay hindi po sapat para pwede ka nang magbantay o maging gwardiya o maging bodyguard ng isang private individual. Kailangan nyo pang magpasakop sa isang ahensya na authorized na mag-deploy ng mga PA. At meron ka pang maraming dadaanan bago ka maging otorisado na
gampanan ang pagiging protection agent sa isang pribadong individual. So, yun. Sir, sabit ko na yung uniforme kasi baka mamaya kung ano-ano na naman yung suot nila. Hindi. Ano ka diba? Kasi bawal din. Bawal yung kung ano lang yung gusto mong suotin. Mukha kang SWAT. Pagkatapos PA. Diba? Ayos. Yung tayo, nandun pa rin. Kasi baka magkaroon ng inkwentro ba? Kasi civilian. Tapos may biglang nagbubunot, nag-aas na. O baka magkaroon ng misencounter kasi hindi sila makilala as proper protection agent. Yan sir yung bagong challenge natin sir na thank you sir for answering the call of that challenge in the private security industry. Thank you. Challenge accepted, sabi ko nga. Para malaman ng taong bayan, hindi lang ito ginagawa ng PSPG, marami pang iba. So nakikita na yung lawak ng scope ng PSPG. Kaya sir, probably at this juncture sir, hihingi na lang ako sir ng kasi hindi ko mabasa sir yung mga comment. Meron na tayong almost 700 comments. So binabahan na ako ng comments, baka kapusin ako ng oras pagka tinanong ko lahat. Total majority naman sir, binabati kayo. Tulad dito ni Raymond Rabang na good evening daw sa lahat ng watching from Protection and Escort Division. Si RPSPU 10. Si Jesse Mabaylan, maraming salamat. RPSPU 10 at sina RPSPU 7, Hope Jason, John Cruz, ADPSP, good PM daw sir sa aming AD, PSPG, Police Colonel Simon sir, June Cruz. Marami pa sir, almost 700. So hindi ko na may isa-isa pero nakalagay naman yan dito sa ating comments page, space. Mababasa yan ni Sir Simon lahat, sir. At basahin natin lahat. Tingnan natin kung sino mga nanood at hindi. Meron tayo sa bar, meron tayo sa PED, meron tayo sa VIP SPC 127. Ayan si Danny Duaniel. Marami to sir. At palagi naman sir sa ating palatuntunan with in fairness to all of our RPSPUs, they're always in support of our program. Kaya kami sir sa programa namin, kasama ko si partner ko dito si Brother Louis Domingo, co-advisory group member din natin. Nagpapasalamat dahil sa pamamagitan ng aming munting na iaalay na panahon at oras ay naihahayag natin sa bayan, no? At international kasi social media and our AM radio nakikilala natin ang challenges ng PSPG. Siguro sir, there is no one better to give a parting message than the director itself, sir. So please, with your indulgence, sir, may I request for your parting message and our call to action sa Team Simon. Talagang para naman ako maalam, Mike, talagang parting words. Anyway, para sa lahat, yung mga miyembro ng kapulisan at mga nakikinig, mga nanonood, ay asahan nyo po na ang PSPG at ang the whole PNP ay patuloy na gagampanan ang kanya-kanyang mga mandato. Sigurado po na kami ay gagawin namin po ang lahat ng aming makakaya para kayo, hindi lang po itong ating mga VIP, mga dignitaries at aming mga binabantayan ang aming proteksyonan. Kasama na rin po dito ang buong komunidad at buong Pilipino na nasa buong bansa po. Maraming salamat. Sir, may pahabol na pagbati si Brother Eric Aguilar, no? Nagpapasalamat daw siya. Mabuhay daw. Sabi si Eric. Tapos pati si Sir Marqueses. Good evening, Kuya Mike, at sa ating butihing director watching po from PSPG at Court. Andiyan ka lang pala, hindi mo pa binati. Malamang nasa likod ko lang yan. Malamang. Ano yan, sir? Very snappy yan. Graduate yan, sir, ng Certified Security Risk Management. Dapat pang ano yan, pang retiree. si Marqueses, si Red. Oh, sir, si Sir Red. Graduate alam yan, mo, sir. Mike, na kasama ko yan 23 years ago. Yeah. Nakasama ko na yan. Diba, Almost 30 years ago pala. Almost 30 years ago.
To be exact is 28. 28. Wow. So, 28. hindi alam nyo rin, sir, na tuhon yan. Kilala ko to. Simulang ulo hanggang kanto. Kaya hinanap ko to. Nung dumating ako dito, hinanap ko talaga yan. Kuya, ayan, bulong mo na kay Sir Simon yung... Hindi kasi meron tayo, sir, ino-offer sa retiree or dun sa mga gustong magpunta sa private security industry. At least para hindi sila mabigla, ino-offer na natin sa ating mga kapulisan. At marami pang iba na ating ino-offer kasi yun na nga, isa rin yun sa inaalala namin eh. Pag dating sa wala nang pera, wala pang trabaho. So kaya nga sir, I'm very pro doon sa gusto nyong programa and I'm pretty sure the advisory group will be behind you 110%. Maganda yan sir. Ihanda na natin itong mga kapulisan na nagpaplano mag-retire para sa ganun talagang hindi sila mabigla pagdating ng mga araw ng kanilang retirement, no? Kasi hahanap-hanapin talaga ng katawan ang trabaho at lalo na kung talagang ikaw ay hindi namang kalakihan ng ipon at talagang pipilitin mo maghanap pa rin ng trabaho o kaya kung hindi naman pumasok sa negosyo. Doon tayo papasok, Mike, para alam ko malaki ang may tutulong natin sa bawat retirees ng PSPG. Sir, sabi ni may bumati rito bumalik pala si Sir Simon. Sabi ni Edwin Sario. Kasi galing na ng PSPG si Sir. Oo. 7 years ago. 7 years ago, yan. So maraming salamat Sir Sario sa pagpaalala. Opo, bumalik na po. Siya na po yung director. Sir, with that as a putting a smile as a parting image po sa ating PSPG. Sir, maraming salamat in behalf of the Thank you, Mike, sa pag-imbita. Magandang gabi sa lahat. Sana nakapag-impart kami ng ibang konting impormasyon at konting ngiti sa inyong mga mukha sa gabing ito. Sir, thank you. May snappy salute, sir. And welcome to PSPG, sir. Thank you. Sir, kailangan ko nakita niyo yung video ko kanina, yung intro. Yes. Yung intro Sir Yara yun. Yun na, sir, yung huling beses na si Sir Yara. Kailangan kayo na yung kasunod. Sabihan ko yung PIO, palitan na. Si Ma'am Ansus, Ma'am, dapat kasama ka dito. Kasi ang co-host, kasama palagi. Wala. So next time, Ma'am, para mapakilala na natin sa ating mga kababayan ang napaka snappy na PIO. Sila na bahalang makilala nila si Ma'am Ansus, Captain Maricar Ansus. Siya na yung guluhin mo, Mike, every week. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Sir, thank you very much, sir. See you soon. Yeah. Thank you, Police Mike. Colonel Rogelio P. Simon, Acting Director, PSPG. Yan po ang ating panayam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento, nagbigay reaksyon at opinyon at mga pagbati sa ating bagong direktor ng PNP PSPG. Sabi ni Recon Barrientos, good evening po, Sir Mike Datuin, at sa aming butihing direktor, Police PSPG Police Colonel Rogelio Pablo Simon. Basta PSPG, trustworthy. Yan, maraming salamat. Balik na tayo sa trustworthy So, lahat ng ating mga suki, halina't bumati sa ating Basta PSPG Trustworthy Program every Thursdays at 8 p.m. dito pa rin sa La Guardia News Online. Lahat po ng ating partner na PIOs ng PNP PSPG. PNP Police Security Protection Group Director, Police Colonel Rogelio Simon, and all executive officers, and ang ating bagong PIO, Police Captain Maricar Ansus, PNP PSPG, and Team PNP PSPG Advisory Group,
headed by our chairman, Dr. Reyes Romero II, and council, along with my partner, co-advisory group member, Louis Domingo, wishes to remind everyone to join us every Thursdays at 8 p.m. here at LaGuardia News Online. Basta PSPG, trustworthy. Rizal Police Provincial Director, Police Colonel Reynerio de Chavez, and all executive officers, especially our Chief Public Information Officer, Police Captain Marisol Takinch, Rizal Police Provincial Office, along with all the chiefs of police and PCR officers, men and women of all 14 police stations of Rizal, wishes to remind everyone to join us every Tuesdays at 8 p.m. here at LaGuardia News Online sa Usapang May Diwa, Seguridad at Kaligtasan, Serbisyo Publiko with team effort na may kalingang Rizal PNP, with replay broadcast every Saturdays at 3 p.m. via DWDD 1134 kHz AFP Radio and via online live through AFP Radio FB page. Binabati ko ang ating mga miyembro ng DWDD Broadcasters Group. Mabuhay! All technical staff ng DWDD 1134 kHz AFP Radio Group through the MCAD Commander and Station Manager, Major Senon C. Pancito III, Philippine Army, through the command leadership of the CRS Commander, Brigadier General Arvin Arlagamon, Philippine Army. Kanya tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, tayo po ay may umpisa at may katapusan na may marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa at istorya na magsisilbing handang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pag tama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam at nag-aayaya na sa susunod na broadcast po natin muli tuwing alas 8 ng gabi. Dito pa rin sa LaGuardia News Online FB page at sa himpilan ng Armed Forces Radio sa DWDD 1134 kHz AM band every Saturdays from 3 to 4 p.m. and all its social media accounts at AFP Radio, Mike LaGuardia Datuin, Angel de la Guardia, Mike Datuin, LaGuardia News at Angel de la Guardia by Mike Datuin YouTube channel. Mike LaGuardia Datuin po, nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat na ang seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala. Dahil basta PSPG, trustworthy. At dahil tayo ay may Angel de la Guardia, maraming salamat sa lahat ng bumati. Noel Kimoto, maraming salamat. Good evening, sir. Ganon din kay Boss Mike LaGuardia Datuin. Mabuhay po ang PSPG sa bago naming director, sir. Watching here from NPC Silang, Cavite. See you next programming. Salamat.